Si Dr. Miles Monroe ay isang kilalang pastor, author, at motivational speaker na nagbabahagi ng malalim na pananaw sa pag-aasawa at mga relasyon. Madalas na nakasentro sa perspektibo ng Biblia at espiritualidad. Narito ang ilan sa mga pangunahing punto at quotes niya tungkol sa paghihiwalay at pag-aasawa. Sa paghihiwalay, divorce. Pagtataksil bilang tanging batayan. Ayon kay Dr. Monroe, ang tanging batayan para sa diborsyo na kinikilala ng Diyos sa Biblia ay ang pagtataksil. Ibig sabihin, kung maghiwalay ka sa ibang dahilan, sa mata ng Diyos ay ikaw ay kasal pa rin. Kung muling magpakasal ang isang tao na nag-divorce sa ibang dahilan maliban sa pagtataksil, ito ay maituring na pangangalunya. God hates divorce. Madalas niyang binibigyang diin na God hates divorce. Sa Malakay 2 verse 16, dahil ang kasal ay isang sagradong tipan, covenant, na ginagawa sa harap ng Diyos, hindi ito isang simpleng kontrata na pwedeng baliwalain dahil sa pagbabago ng damdamin. Ang diborsyo ay hindi solusyon. Para sa kanya, ang diborsyo ay hindi nagbibigay solusyon sa mga ugat ng problema sa isang relasyon. Sa halip, ito ay nagdudulot ng malalim na emosyonal, pisikal, espiritual at sosyal na epekto hindi lang sa mag-asawa, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Ang paghihiwalay versus diborsyo. Ibinahagi niya na ang paghihiwalay ay unofficial divorce with the exact same effects as divorce, at ito ay the most tragic state of limbo. Sa pag-aasawa, o kaya naman sa marriage, ito ay pagsasama ng dalawang buong individual. Isa sa pinakamahalagang turo ni Monroe ay ang pag-aasawa ay when two separate, unique, and whole persons, one male, one female, make a covenant to exchange vows, committing their lives to remain together until death. Mahalaga na ang bawat isa ay buo at may sariling layunin bago pumasok sa kasal, hindi naghahanap ng makakakumpleto sa kanila. Sabi pa niya, you are ready for marriage only when you do not need to be married. Binigyang diin niya na ang pag-aasawa ay hindi dapat maging solusyon sa pagkabagot o sa pakiramdam ng pagiging hindi kumpleto. Dapat ay buo ka na bilang individual bago pumasok sa isang relasyon. Ang purpose and power. Ang layunin at kapangyarihan. Ang pag-aasawa ay tungkol sa pagtuklas at pagtupad ng layunin ng Diyos para sa bawat isa at para sa pagsasama. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang layunin, at ang kasal ay dapat maging instrumento para makamit ang mga layunin ng iyon na magkasama. Tungkulin ng lalaki at babae. Mayroon siyang malalim na turo tungkol sa mga natatanging tungkulin ng lalaki at babae batay sa Biblia. Binigyang diin niya na ang papel ng lalaki bilang tagapagturo, tagaprotekta, at cultivator ng kanyang asawa. Ibig sabihin, ang tulungan ang kanyang asawa na maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Komunikasyon. Communication. Ayon sa kanya, communication is the ability to ensure that people understand not only what you say, but also what you mean. It is also the ability to listen and to understand others. Developing both of these aspects of communication takes a lot of time, patience, and hard work, sabi ni Monroe. Sa kabuuan, para kay Miles Monroe, ang pag-aasawa ay isang seryosong tipan sa harap ng Diyos na nangangailangan ng buong pagkakaisa, pangunawa sa layunin ng Diyos, at patuloy na paglago ng bawat isa. Ang paghihiwalay ay itinuturing niyang labag sa plano ng Diyos para
sa kasal maliban sa napaka-partikular na sitwasyon.